Um, Good day everyone. My name is Villanueva Christian and my report is about the drug investigative process. Introduction. Illegal drugs remain one of the most serious social and criminal problems in modern society, affecting public safety, health, and national security. In the Philippines government agency such as the Philippines National Police and the Philippines Drug Enforcement Agency work together to enforce Republic Act number 9165, also known as the Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. As well, structured drug investigative process is essential to ensure that offenders are properly identified, arrested, and prosecuted while maintaining respect for human rights and due process of law. Objective of drug investigation. The main objective of drug investigation are: number one, to identify individuals or groups involved of illegal drugs activities. And number two, to gather admissible evidence for court proceeding. And number three, to dismantle drug supply networks and syndicates. And number four, to prevent the spread and use of dangerous drugs in communities. And last, number five, to ensure successful prosecution of drug-related offender. Phases of drug investigative process. Intelligence gathering. Ito yung sa Tagalog palanggap ng impormasyon. In the first stage, the investigation begins with the gathering of information. Here, the police collect data from informant, observation, and reports from the community. The methods used include surveillance or monitoring. Ito yung nagsisurveillance sila doon sa isang rabbit nila para maano nila kung ano mga kilos. And informants from the community. Ito yung informants yung nagano sila sa police, sila yung nagsasabi sa mga police kung anong ginagawa ng isang rabbit. And undercover operation. Ito yung nag-undercover na sila dun sa sinusurveillance nila. And coordination with the barangay. Ito, kailangan nila makipag-coordinate sa barangay kung andun ba talaga isang rabbit nila mismo dun sa barangay na kung saan nakatira yung rabbit nila. And katulad ng halimbawa, may mga residente sa isang barangay na nag-report na may isa na madalas punta ng mga kahinalang tao sa gabi. Dahil dito, nagsimula ang mga pulis sa pagmamanman. Ito yung kunyari, may isang lugar doon na kahinahala tuwing gabi ay madaming pumupunta na iba-ibang tao doon sa isang lugar na yun kahit hindi nila kabarangay. Kaya yung mga kapitbahay nila doon sa nagtataka bakit tuwing gabi madami na pupunta doon sa isang lugar na yun. Kaya yun, nag-report sila sa barangay. Kaya yung nagsisurveillance sila mismo yung lugar na yun. And case development and planning. Ito yung pagbuo ng kaso at pagpaplano. Once enough information has been gathered, the operation is planned. Ito yung sasabing identifying the suspect, assessing the risk, preparing an operation plan, securing the search warrant if necessary. Halimbawa, bago sumugod ang pulis, pero pinag-usapan muna nila kung sino ang target, paano lalapit at paano iiwas sa panganib. Katulad na ito. Meron na kaming rabbit, kailangan namin pagplanuhan ng maigay kung paano namin anin yung rabbit namin, kung paano namin mahuli. Para hindi kami kung hindi kami kunyari sa lugar na yon, sabihin natin yung lugar na yung masikip, kailangan namin pagplanuhan ng maigi kung paano kumilos, kung paano pumasok sa lugar na yun, at paano kami lalabas. Dahil madaling pumasok at mahirap na mabas sa isang lugar pag di mo alam kung paano pasikot-sikot. Kaya kailangan ng case development and planning. 3. Surveillance and validation. Ito yung pag-verify ng impormasyon. In this stage, surveillance, it is intensified to ensure the information is accurate. Ang sinasabi dito, halimbawa na ito, kung may balitang nagbebenta ng droga sa kanto,
ino-observe muna ng pulis kung may talagang palitan ng illegal na bagay bago kumilos. Katulad sa kung ako pulis, may nagbalita sa akin, may nagbebenta doon sa kanto na yun, kailangan ko munang pagmasdan, kaya bantay muna kung meron talagang kung positive ba lang nag-aabutan doon sa lugar na yun. And bypass operation, face arrest. This is the actual operation where the suspect is in the act. The buyer and undercover police or officer pretending to be buyer mark money as signal for arrest. Halimbawa, isang pulis ay nagpanggap na buyer at bumili ng droga. Pagkapasa ng droga, binigyan niya ng signal ang mga kasama niya para arestuhin ng nagbebenta. Example nito yung kung nabalitaan niyo yung meron nag-bypass sa isang sa tindahan. Nagpanggap ng buyer yung isang pulis. Yung nagabutan na sila, bigla nagsignal yung pulis. Pagka-signal ng pulis, pinalibutan na yung nagbenta sa pulis at yun, hinuli mismo dun sa lugar na yun, dun sa tindahan na yun. At search and seizure, ito yung paghanap ng pagkapiska ng ebidensya. After the arrest, evidence is searched for the collected illegal drugs, paraphernalia, money, cellphone. Halimbawa, pagkaresto, nakita sa bulsa ng suspect ang ilang pakete ng hinihinalang shabu at cellphone na ginagamit sa transaction. Ang sasabi ito, nyari, pag nakuha mo na yung suspect, kailangan mo pakapkapan kung meron ba talagang mga iba pang magamit na kailangan mo kapkapan yung sa mga bulsa ng short o kaya ng suot nun, baka kasi may mga iba pang mga illegal doon, katulad ng barel, illegal na drugs, yun. And inventory and chain of custody. Ang dito, pangalaga ng ebidensya. Proper handling of evidence is important to that if cannot be replaced or lost. Labeling of evidence, inventorying in the presence of witness, turning in over the evidence custodian. Halimbawa, bawat nakuhang droga ay nilalagyan ng label at binibirma ng mga witness para siguradong hindi ito mababago. Katulad kapag may nakuha silang droga, ihiwalay-hiwalay nila yun at nilalagyan nila ng label. Kaya may nakuha silang droga sa shay, ilalagay nila yun sa isang papel, tapos parang tape patayin, tapos may pipirmahan dun yung mga witness. And sunod is pagsampa ng kaso. After the operation, documents are prepared. Arrest report, affidavit, laboratory result. Halimbawa, ang suspect ay hindi lang basta kukulong, may formal na kaso na isasampa sa korte. Kailangan ng kanyari may isang suspect na ikukulong na, kailangan din siyang formal na ng kaso sa sampa dun sa korte. Ayun yung sasabi sa filing of charge, yung pagsasampa na ng kaso. Dapat formal, hindi yung pagkakuha mo sa suspect na rekta na agad dun sa kulungan. Court proceeding and testimony. Pag court proceeding and testimony, ito na yung paglilitis sa korte. In court, the police officer and investigator will testify. Halimbawa dito yung ipinapaliwanag ng pulis sa hukom kung paano nila nahuli ang suspect at ipinakita ang mga nakuhang ebidensya. Ito na yung mismong pulis na yung magano sa court kung paano nila inaresto yung suspect at papakita na rin sa court kung ano mga iba't ibang nakuha nilang ebidensya. Kunyari may nakuha silang illegal na drugs, papakita na dun sa court. Ayun lang. Thank you for listening.
to my report.